Isa sa mga followers ni Alpha Adventure Farms ang nagtanong kung normal lang daw bang nangyayari at kung naranasan ko na ba sa Alpha Adventure Farms yung inahing kambing 1 month pa lang ang nakakaraan magmula nang ito ay manganak ay nagpapasampa na, naglalandi na, dinatnan na ng estrus. Sa Alpha Adventure Farms ay na-experience ko na yon, pero hindi siya rampant, hindi siya nangyayaring regular. At gusto ko nga yung ganun yung hindi sila datnan ng estrus cycle ng ganun kaaga. No? At kung datnan man sila ng estrus cycle nila ng ganun kaaga, ay hindi ko sila binibreed kaagad dahil hindi maganda na 1 month pa lang after niyang mga anak, nagpapadedi pa siya, hindi pa naiwawalay ang kanyang mga anak ay papasampahan na. So nagiging counterproductive yung ganon sa hindi lang sa kalusugan nung inahing kambing concerned, kundi pati na rin sa kanyang mga future kids. Meron kasi akong breeding program pagdating sa goat farming. Hindi po pwede kung hindi po pwede sa akin yung ibibreed mo lang kung kailan siya natural na maglalandi, ay hindi rin po pwede sa akin yung pasampahan mo siya como ito ay naglalandi na. So may mga criteria pa rin akong mga sinusunod bago ko i-breed yung kahit alin pa sa mga does, mga babaeng kambing ni Alpha Adventure Farms. At yun din ang tinuturo ko sa aking goat farming seminar, no, sa mga nag-register na. Una sa lahat, bago mo i-breed ang yung kambing, yung babaeng kambing, kailangan at least 1 buwan na siyang nawalay dun sa kanyang mga anak. At least 1 buwan na siyang nakapagpahinga. Nag-dry up na yung kanyang mga dede, no? At yung kanyang body score ay nasa average score na, no, between the score of 3 and 4. May body scoring yan. On another video, tatalakayin ko yon. Sige, yung mga body scoring na yan, 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6, tatalakayin ko yan. Maliban doon sa body score, kailangan na deworm na. Alam nyo naman, paulit-ulit kong binabanggit doon sa mga iba kong mga videos na once buntis na ang kambing, hindi na ako nagde-deworm. Hindi na ako nagde-deworm. Ang next na pagde-deworm ko na lang noon ay kapag nanganak na ang kambing. So after niyang manganak. Pero yung sa loob ng 5 buwan na ito ay nagbubuntis, walang deworming na mangyayari. Nung nag-uumpisa pa lang ako ay hindi ganun. Dahil lang turo ng mga seminar, mga basic seminar ay meron daw pamurga para sa mga buntis na ruminants or kambing. Isa na nga doon yung fenbendazole. Nung bago-bago ako, yun, siyempre nag-amen ako doon sa mga ganong katuruan. Pero siyempre ayaw nating nakatenga lang tayo doon sa in-spoon feed na information. Mas gusto ko pa rin yung kusa ako nagpapalawak ng kaalaman. At sa aking pananaliksik, sa aking independent na pag-aaral sa ruminants genome, sa cultural management, sa genetics, sa pangkalahatan, animal science, ay na-discover ko na meron palang posibleng magdulot ng congenital defects yung ilang chemical ingredients na meron sa fenbendazole or kahit alin pa sa mga dewormer na sinasabi, na kine-claim na pwede sa mga buntis. So, maliban sa body score, pagpupurga, kailangan ay nasusunod yung monthly health program ko. So parte na nga yung pagde-deworm, pero maliban doon, kailangan buwan-buwan ay nabibigyan sila ng vitamin B complex, ng iron, ng vitamin A, D, E, ng DCM.
So yung apat na yan. Ayan. So of course, hindi na kailangan i-emphasize pa o i-discuss pa. Kailangan tama yung kanilang feeding program. Especially kung ikaw ay naka full confinement. Itong mga to ay naka-extensive itong dalawang to. Baka nagtataka kayo sa mga nagdaang video ko, panay dadalawa. Itong dalawang ito ang props ko. Yun naman talagang purpose kung bakit pinadala ko sila dito sa malapit sa bahay namin. Para hindi na ako nagpupunta sa farm sa tuwing magbi-video ako. And at the same time, kapag magbi-video ako, at least kung kambing ang topic, kambing ang nakikita nyo, di yung mukha ko. No? So, yun ang dahilan kung bakit sa lahat ng mga goat related videos lately, itong dadalawa ang main characters sa video. Ayan. So, ano pa? So, yun yung mga factors, no, sa aking pagbibreed. So again, nangyayari yun na kakapanganak pa lang ng inahin ay naglalandi na yung inahin. Pero wag nyo munang papasampahan. Okay, alam ko sa karamihan sa mga smallhold goat farmers ay nakahalo ang mga barako, pulugan. Kung hindi sila nakahalo, ay hindi nyo makokontrol yun, no? Mangyayari yung kapag dinatnan ng paglalandi, yung 1 month pa lang nakakaraan after manganak, ay talagang masasampahan yon. So may chance na hindi healthy ang kanyang magiging anak, may chance na makunan siya dahil hindi pa nga handa yung kanyang uterus, no? Kakapanganak pa lang, 1 buwan pa lang ang nagdadaan na nakakaraan, di ba? So consider nyo rin yon. Hindi po pwedeng nagiging sobrang, hindi po pwede yung gusto natin sobrang bilis yung pagpaparami, no? Yung sa loob ng 2 taon makapagpaanak ka ng 3 beses sa nag-iisang inahin, that's relatively considered as a very productive goat already, no? Yung sa loob ng 2 taon 3 beses manganganak. Huwag nyo naman gawing huwag nyo gawing sa loob ng 1 taon 2 beses, at sa loob ng 2 taon 4 na beses. Pag ginawa nyo yun, ibig sabihin pagkapanganak, diba 5 buwan na magbubuntis yan, and then pagkapanganak 1 buwan lang siya magpapadede, o hindi pa man natatapos yung 1 buwan na yun, pinasampahan mo na siya, no? So yun yung hindi maganda. Possibly naman yun, kaso sobrang aggressive ng ganon, no, na tigsa 6 months. Nag-sacrifice na yung nanay, magsasacrifice pa yung kanyang mga anak nun. So ayan, ibinabahagi ko na sa inyo yung bits and pieces ng maaari nyong matutunan sa akin sa Goat Farming Seminar Video on Demand ni Alpha Adventure Farms. Kapag nag-subscribe kayo doon within the same day, ay magkakaroon kayo ng access at mapapanood nyo na yung video na yun. Ilang oras yun? 3 to 4 hours na video yun. Yan. So iiwan ko sa link ng description box, iiwan ko yung link sa description box para makapag-register kayo doon. Okay? So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.